Uy, mga kababayan, narinig niyo ba? Inurong muna ng Sandigan Bayan ang arraignment ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang graft at malversation cases hanggang February 9. Ito'y dahil sa mga pending motions niya tulad ng motion to quash kung saan sinasabi niyang may depekto raw ang charges laban sa kanya. Wow, parang laging may twist sa mga ganitong kwento, di ba? Pero let's see what happens next. Justice delayed o justice denied? Kaya mga kababayan, mabuhay ha. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Ay, ang inyong bubuwit sa radyo at ngayon sa YouTube. Espesyal na balita mula sa aking mga bubuwit sa korte. Sandigan Bayan, the first Revilla case arraignment to February 9. Parang pelikula ni Bong Revilla mismo. Action-packed pero laging may sequel. Ngayon, sa gitna ng baha ng korupsyon, tatalakayin natin itong ghost project sa Bulacan. Bakit ghost? Kasi wala, pero may bayad. Para sa mga OFW na nagpapakahirap abroad at kabataan na naghahabol ng hustisya, ito'y para sa inyo. Subscribe na, i-like at i-share para lumakas ang boses natin. Hashtag laban para sa katotohanan. Una, alalahanin natin ang kwento ha. Noong January 16, 2026, nag-file ang ombudsman ng graft at malversation charges laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na DPWH officials mula Bulacan First District Engineering Office. Ang proyekto, 92.8 million pesos na flood control sa Purok 5, Barangay Bonsuran, Pandi, Bulacan, awarded noong March 28, 2025. Pero mga kawok, ito'y ghost project. Walang actual na construction pero declared completed. Falsified accomplishment reports, fraudulent billing at disbursement vouchers, lahat para i-release ang 76 million pesos. Sino-sino ang accused? Si Revilla, Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Capistrano Watt, Accountant Juanito Mendoza, at Cashier Cristina May Del Rosario Pineda. Batay sa testimonya ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Engineer Henry Alcantara, may 25% na kickback, 125 million pesos na na-deliver sa bahay ni Revilla sa Cavite at may 300 million pesos GAA insertion noong 2024 para kay Revilla. Parang script ng action movie Pork Barrel 2.0. Mula PDAF scam noong 2014 kung saan acquitted siya noong 2018. Grabe no, apat na taon din pa lang siya nakulong no. Hanggang flood control ngayon. Noong January 20, sumuko si Revilla at detained sa Quezon City Jail, escorted by BJMP sa hearing noong January 23, 3rd Division para sa malversation, 4th para sa graft, parehong deferred to February 9 dahil sa motion to quash ni Revilla. Sabi niya, defective ang information kasi wala raw siyang custody sa funds at walang express conspiracy. Factual ba ito? Oo. Pero parang delay tactic sa traffic ng EDSA. Ngayon, deeper dive tayo. Mga kababayan, bakit ghost project sa Bulacan kung saan baha lagi pero ang pera lumutang sa bulsa ng iba? Ayon sa ombudsman, conspired sila para i-release ang funds ng walang trabaho. Ito'y systemic corruption sa DPWH mula insertion sa budget hanggang kickbacks para sa mga kabataan. Isipin ninyo ang pera na dapat sa flood control na wala sa ghost habang kayo nag-aaral online sa baha. Okay. Ngayon si Revilla po ay action star turned politician. Acquitted sa PDAP pero balik sa Sandigan. Noong 2014, detained siya sa pork barrel pero acquitted. Ngayon, same court. Ay, nako, witty parang sequel na Bong Revilla The Return pero sa jail, hindi sa sine. Ang motion to quash argues no custody of funds, no conspiracy, pero testimonies ni Bernardo, commitment ng 25% kickback, mga kabataan, ito'y lesson. Corruption robs your future. Para sa mga OFWs, ang hirap ninyo sa abroad. Para sa bayan, pero ganito. Imagine ninyo si Revilla sa court. Direct cut, motion to quash. Pero seryoso hustisya ba ito o showbiz? Ngayon, ang aking special na balita mula sa Bubuit
may buwit sa Malacanang na nagsabi, bakit flood control? Kasi flood ng pera. Si Revilla, hero sa pelikula, pero sa totoong buhay, anti-hero sa korte. Sa gitna ng climate change, ghost projects, para sa mga kabataan, mimito ha, when your flood control is as real as your ex promises. Okay? Social impact ha, Bulacan residents walang flood control, pero may kickback. Ito'y reflection ng patronage politics. Engaging ha, share nyo sa comment section. Ano ang opinion ninyo? Para sa mga OFWs, kayo na nasa abroad, nagpapadala ng remittance pero pera ng gobyerno nawawala. Gamitin ninyo ang social media para mag-demand ng accountability. Shoutout sa mga viewers sa Pilipinas. Mga kababayan, salamat sa suporta sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, Italy. Mga OFW heroes, ito'y para sa inyo. Kayo ang tunay na bayani, nagpapakahirap para sa pamilya at bayan. Mga kawok, subscribe na sa channel. Sumali na sa membership para sa exclusive content. I-like, i-comment, i-share para ma-break ang algorithm. Watch more. Engage para lumabas ito sa feed ninyo. #WalkWithLan. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Sumali na sa salamat sa inyong mga solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Okay, sa huli mga kaibigan, February 9 ang susunod na hearing ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Biruin mo yon ha, naging apelido niya pa yung Bong Revilla. Pinalitan po kasi yon, nasa korte daw po yon. So hindi na po ang apelido niya ay Bautista, hindi na Revilla, kundi Bong Revilla, letter B. Kaya po, pag ano po, mauuna po yung pangalan niya pagdating po dun sa eleksyon, yung sa ballot. Biruin mo, naisip pa niya yun, di ba? Okay, so February 9, panoorin po natin yan. Tignan po natin kung parang ano nga po no? May parang special treatment. Pero anyway, naka-poses naman po siya, naka-uniform naman po siya ng yellow, pero very well poised pa rin pa siya in comparison po dun sa mga kasama niya, no? Parang telenovela po ito, no? Laging cliffhanger. Pero hustisya para sa lahat po Salamat at hanggang sa susunod na special na balita. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas.